Okay, may I ask everybody to rise? Magprayan kita. Let us pray. Father God, thank you po muli. Katiro kami na to study your word as we look to John 11 for our Bible study today. Lord, help us to understand na even in delays and difficulties, Lord, you are still working. Strengthen our faith and teach us to trust you more, dear God. Holy Spirit, guide our time and open our hearts and minds to your truth today. Father God, we also lift Brother Oji as he prepares to take his civil engineering board exam. Yan ang March 26. Grant him wisdom, O God, a clear mind, and peace. Tanggalin niyo sa kanya any anxiety and fill him with confidence, O God. Remind him of all that he has studied and be with him every step of the way. Lord, may everything be for your glory today. On all this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. You may all be seated. Okay. So, if you have your Bibles with you, open it to John chapter 11. And the title of my message is My Power si Jesus, Maski sa Kamatayan. John 11. Mano, good afternoon. Okay. Ang kamatayan, hindi fair. Masakit siya. Malupit siya, it snatches our loved one away from us, lalo na kung biglaan. Parehas sa totoong nahitabo ka na yet, biglaan ko dadto. Especially kung bata ang namatay, di ba? It's so hard to imagine na maglibing ka ng sarili mong anak. No parents prepares for this. Ang normal kasi, mauna dapat ang lolo o lola. No offense pa. Tapos, yung mga parents, mga older people, folks ba? Di ba? Then later on, kayo na din, yung young ones. Ayan ang normal. My first wife, Flor, alam ko nasa heaven na siya. Ako rin, sigurado ako na one day I will be in heaven to meet her again. Ang tunay na Kristiyano kasi, kayang harapin ang death and not be afraid of it. Bakit? Kasi nasabot kita o nahaburo kita na ang death is not the end. May buhay pa beyond the grave. Some will say na, kita daw, we are so far out when it comes to reality. So, out of touch bagan. Pero itunuray lang, mas waray sa realidad yung mga taong ayaw pag-usapan yung kamatayon. Because only those who are prepared to die are actually ready to live. Only those who are prepared to die are really ready to live. I for one do not have a death wish. Siguro kita nga tanaw waray death wish. I'm not looking forward to it. Pero alam ko ang death is not the end. Para sa Christian, ang death is simply changing my address from earth to heaven. Kay I have put my faith on Jesus Christ. Amo in it aton hope kapag ang Christian ang namatay, immediately he will be ushered into the kingdom of Jesus Christ. But the Bible also teaches there will be a bodily resurrection. Ang ibig sabihin, yung mga patay will one day be resurrected. Okay? Again, death is harsh. It is mean. It is final. And it is very real. It is our enemy. Kaaway natin ito. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15:26, kamatayan ang huling kaaway na wawasakin. Actually, God never wanted us to die. Bago dumating sina Adam and Eve sa Garden of Eden, there was no death, there was no sickness, there was no aging. Okay? Pero when they came and ate the forbidden fruit, sin entered the world and death. Okay?
So dito, sa text natin, sa John 11, istorya ni ng mga magburugto na sina Mary, Martha, and Lazarus. Basahon ko John 11 starting from verse 1 to 3. Sa verse 1, nakasulat dito, nagkasakit ang isang lalaki, si Lazarus, na taga Bethany. Doon din nakatira magkapatid na sina Mary at Martha. Si Mary ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. Tapos, pinunasan niya ito ng buhok niya. Kapatid niya si Lazarus, yung may sakit. Verse 3, pinasabi na magkapatid kay Jesus, Lord, may sakit ang mahal mong kaibigan. Okay? Reality check lang kita na. Ang buhay puno ng sakit at lungkot. This is not negative thinking, it's just reality. Okay? Habang bata ka pa, sasabi mo, maiha pa ako mamamatay. You know? Pero as you age, di ba? As you will notice the people around you, nangangamatay na hira. Kapitbahay mo, kamag-anak mo, and then you'll start thinking, Agi, when kaya me? Di ba? Pero mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ito ang pinaka-importante. Actually, let's say it. Mahal ako ng Diyos. Let's say it together. Mahal ako ng Diyos. Totoo yan. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, problema sa pamilya, problema sa negosyo, sa kalusugan, your health, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Dinhi aton verse sa text, nagkasakit si Lazarus. Very serious. Anong ginawa nila Mary and Martha? Nagpadara-dayon nila ng message kay Jesus. Ang sabi nila, Lord, the one you love is sick. Waray nila yung siring na, Lord, mahal ka namin. Okay? Ang sabi nila, mahal mo siya. The one you love is sick. Big difference, di ba? Hindi sila nag-rely sa love nila. What did they do? Nag-rely sila sa love ni Jesus. Kaya pag may problema ka, sabihin mo kay Jesus, you know, simple lang. Lord, may problema ako. Hirap na ako, Lord. Ganun mga bagay ba? Tulungan mo ako, Lord. Hindi rin kailangan komplikado yung prayer mo. Hindi rin kailangan na English. Di ba? Sabihin mo na lang, Lord, tabangi ako. Okay? Pero minsan ganito tayo. Pag may problema, hindi agad tayo lumalapit sa Diyos. Lumalapit tayo sa where? Common yan na. Facebook, sa TikTok, Messenger, group chat, chismis, social media. Shout out ka pa. It's reality. Diba? Pero ang dapat nating inuuna, lumapit tayo kay Jesus Christ. That's how it's supposed to be. Kaya, there is a quote, in times of crisis, and your knees start shaking, kneel on it. Meaning, pray. Air out everything to the Lord. Sabihin mo sa Kanya lahat what your issues in life are. Okay? Nabalik tayo sa storya natin. Ito ang shocking part. Mahal ni Jesus sina Mary at Martha at Lazarus, pero nang nalaman niyang may sakit si Lazarus, hindi agad siya pumunta. Nagantay pa siya ng 2 days. Okay? Kaya mapapasabi ka, Lord, bakit ang tagal mo? 2 days. Minsan ganun din tayo, nagpipray tayo, pero parang waray man sagot, waray man baton. Let us be reminded, mga kapatid, that God's delay is not God's denial. Okay? Ang Diyos may timing siya. Tayo, we see a small picture, pero He sees the whole or the big picture. Now look at this. Inihiram Mary, Martha, and Lazarus, they were good friends of Jesus Christ. Ini na magburog to, they live in Bethany. Kiri Bethany, Tacloban, ha? Bethany. Okay, hara nila ini. From Jerusalem, mga 3 kilometers. Kayang-kaya ko ito.
i-drive, diri maglakat. Siguro pag napapadaan sila Jesus o iyang mga disciples, nag-hangout sila sa kanilang Mary and Martha. Chika-chika, kopi-kopi, di ba? Yung mga sugat. Tol, ano mga balita? Mga pagkakaibigan lagi kasi sila. That's how close they are. I could just imagine this, I wonder if they even brag about Jesus a little bit. Meaning, uy, kami ni Jesus, tight kami niyan, close kami, good friends kami ni Jesus Christ. Facebook nga ni, friends kami, o kita daw, may selfie pa nga ni Jesus, nagsend niya ako. Kaya they were really good friends. That's how close they were. Ito naman si Martha, oy sis, dali! Nag-message daw si Jesus, maabot daw hirat, upo dito yung mga kabarkada. Amalitin Ricardo. Ganon sila kakuan, tight or close. Gosh, guys, kung ako yun, o maski kamo siguro, pa-selfie good ako. Every angle of Jesus Christ, I'll take a photo. Di ba? Imagine if Jesus comes in, gulat kita nga tanan, all of us will be in awe or shock. Pero the creator of the universe coming in, sumulod ha aton, bumisita aton, lumingkod pa dida. Siguro, di rin ako mamiminaw ang mensahe. Magkinita na lang kamo kan Jesus Christ. Ganon sila. Pwede silang magyabang o pwedeng bumawi kan Jesus, pero oray ni Rad buhata. Ang sabi lang nila, the one you love is sick. Very basic. Wala nga nila magsaring, the one that loves you is sick. Ang sabi lang nila, the one you love is sick. Hindi sila lumapit kay Jesus dahil sa pagmamahal nila sa Kanya. Lumapit sila kay Jesus dahil alam nila na mahal sila ni Jesus. Now let's continue. Sa verse 4, so nung mapabalitaan ni Jesus ang tungkol kay Lazarus, siring niya, hindi ito mauuwi sa kamatayan. Mahihitabo ini so that the glory of God may be seen and so that the Son of God may be glorified. Last week's Bible study, halos pareho lang prinsipyo. Anong ginstudihan natin? John 9, okay? Sa John 9:3, siring di Jesus, nangyari ito para makita ang lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. So may similarity sa prinsipyo. Love ni Jesus sina Mary, Martha at Lazarus, pero maskin waray dayon niya umuli. Nagstay pa hiya ng 2 days at Judea. Tapos, bigla na lang siya nagsabi sa kanyang mga disciples, Boralets na kita. Uli na kita, Bethany. Kaya namatay tatong friend ni Lazarus. Pero, parang may sayo pata sa istorya nito kasi hindi kagad nga umuwi si Jesus Christ. Kasi kung mahal mong isang tao, di ba? Maski gaano ka kalayo, mauli ka gudayon. Sa Amerika, lalo na, if you're that far, magpapaalam ka agad sa trabaho mo na I need to go home kasi may sakit ang mama ko or kapatid ko. Yan, you buy a ticket, maski mahal, then uli ka dayon. That's how it's supposed to be. Yeah. Kung talagang mahal mong isang tao, mauli ka gudayon to be with him, with Lazarus. Kung kita to talagang, ay nako, ako rin, there was a time na talagang umuli ako, may sakit yung Mama Bruning. She was dying actually. So, I came home, bit-bit ko si Andrew, he was just 6 months old. Christian was about going 6 years old. Pero nevertheless, umuwi talaga kami to be with her and makita man lang ng mga bata yung mga apo niya. So that's how it's supposed to be. Okay. Dahil mahal ni Jesus sina Mary, Martha at Lazarus, agad siyang pumunta para pagalingin si Lazarus. Yan dapat. Ayun dapat ang istorya dito. Jesus Christ is powerful. He has powers, di ba? Pwede siyang sumakay ng kabayo na may turbo. Kung may panahon pa noon na may banban,
Judea to Bethany, 3 kilometers lang. So, 3 seconds lang ito kung banban. Diba? O pwede rin siya mag-warp na lang. Appear. He passes through doors. He did that during the time na nagtanong si Thomas sa kanya. Diba? Or he could just said the word, Lazarus, get well. From a distance, he can do that. Magagawa ng Diyos yan. You know? Pero wala inibuhatan ni Jesus Christ. Nag-delay hinoon niya. Bakit? Dahil mahal niya si Lazarus. Oops! Still contradicting, di ba? Magulo. Some of you may be saying na, ay, kuya, malabo ka man. Pero that's how it's said here. Parang contradiction. Kung mahal talaga ni Jesus si Lazarus, kaya ano man nawaray dayon hiya umuli. Okay? Ganito rin tayo minsan, kapag may problema, tragedy, or may namamatay, nagtatanong tayo, kung mahal ako ng Diyos, why did He allow this to happen? Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Sa kwento, namatay na si Lazarus. Hindi lang namatay, ha? He's been dead several days. Sabi nga ni Martha kay Jesus, Lord, sa ngayon, mabaho na siya. Ibig sabihin, matagal na siyang patay. Bakit mo kasi hinayaang magtagal pa sa Judea? Mahirap talaga makita malinaw na sagot kapag puno ng luha ang mga mata mo. Pero itong dapat natin tandaan, hindi natin laging alam kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa atin. Pero alam natin, no matter what, God is in control of our lives. Tandaan din natin, ang delay ng Diyos, hindi ibig sabihin na no ang sagot niya. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, ginagawa ng Diyos na maganda ang lahat sa tamang panahon niya. Kita mang God, again, we see the small picture. Pero ang Diyos, He has a plan. Alam niya ang ginagawa niya. Tayo nakatingin sa ngayon, ang Diyos nakatingin sa eternal. Sa verse 20, kaya pagdating ni Jesus, sabi kaagad ni Martha, Lord, kung nandito ka lang sana, hindi namatay ang kapatid ko. Parang sinasabi niya, Lord, late ka man, good. Wow. Pero si ring ni Jesus, I am the resurrection and the life. Hindi lang niya sinabi, may resurrection, ha? Ang sabi niya, ako ang resurrection. Sa verse 25, sinasabi diyan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. Dito kasi parang nakikita natin na may tampo si Martha. Lord, kung muli ka dayon unta, pinagyayabang, hahambog ka pa naman namin sa mga friends namon, na tight kita, na close kita, pero walay ka man umuli, namatay hinuan. Pero sa totoo lang, ganon rin tayo minsan. Lord, nasaan ka nung magkasakit ako? Nasaan ka nung maparalyze ako? Lord, nasaan ka nung magkasakit si Flor? Nasaan ka nung mamatay si Ayet? Mga bagay nito. Walang masama kung sabihin mo kang God kung ano talaga napi-feel mo. Eh, Madam Anggo, di ba, na nagsisiring, uy, ayaw pagprehiton. Mali yan. That's wrong. No, guys, pray it. Okay? Ibuhos mo ang puso mo sa Diyos. Air it out. Let Him know. If you're hurting, tell God about it. Okay? If you're confused, let Him know. Let God know everything about what's going on in your life. Kung diri mo gusto it mga nahitubo sa kinabuhi mo, let Him know. Ilapit mo na yan lahat kan Lord. Ang problem kasi natin minsan, pag may crisis sa buhay, lumalayo hinoon kita kan Lord. Diri kita nagti-pray. We withdraw, nagkukulong kita sa sarili nating lungkot o problema. Hindi dapat ganun. Call on God.
Lord, why did you allow this? Pero huwag mo asahan na you will receive an answer agad-agad. Kasi kahit pa i-explain ni Lord kung bakit nangyari ang mga bagay na yan, malamang di rin natin maintindihan. Di rin tayo makukontento sa sagot. The Lord may say, my ways are above your ways. My thoughts are above your thoughts. Iba ang pamamaraan ko sa inyo. Tayong mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa mga pangako ng Diyos. Hindi sa lahat ng paliwanag. Kaya wag nating ubusin ang oras nating sa katatanong ng why, bakit. Our job is to trust on God. Sa verse 32, na makita ni Mary si Jesus, siring niya, Lord, kung nandito ka lang sana, buhi pa untay takong bugto. Nung makita ni Jesus na umiiyak si Mary, umiyak rin siya. John 11:35, the shortest verse in the Bible. Okay? Jesus wept. Sa English. Pero sa Tagalog, 3 words. Lumuha si Jesus. So dito sa English, 2 lang. Okay? So this is the shortest verse in the Bible. John 11:35, Jesus wept. Nakita ng mga Hudyo ang pag-iyak ni Jesus. Nakita nila how he loved Lazarus. Nakikita rin ni Jesus sa mga panahon na hurting tayo. Okay? He weeps with us in our times of pain because He loves us. Diri kita naginusarang. Umiiyak din si Jesus kasama mo sa mga problema mo, mga sakit-sakit, o paano ba nararamdaman mo sa buhay mo. Sa ring Bible, Jesus was deeply troubled. Ang ibig sabihin dito sa Greek, galit siya, nasinahiya. Diri hiya nasinahatawo, galit siya sa kamatayan. Kaya hindi yun ang original plan ng Diyos. Reality talk lang kita. I'm sure some of you will probably, kita nga na nagtatanong, bakit hindi na lang stop ni God ang mga pinagdadaanan natin dito sa mundo ngayon? Di ba? Why won't God just stop everything? Waray na problema, waray na sakit, waray na nga tanan. Kakurian na kinabuhi, waray kwarta, kayod ng kayod, pero kulang pa rin, madamong pobre, sakit, problema sa pamilya, sa mga anak, patayan, pangawat, pagnanakaw, kadalasan nauwi pa sa pagpatay, gera dito, gera doon, especially what's going on right now sa Middle East. Corruption, evil people, lalong yumayaman. Okay? Mga hambog na mga tao, mapanlait na mga tao. Nga tanan na mga parang normal na lang ha aton kinabuhi na. Let me tell you guys, if God stops all pain now, He must also stop all sin. Here's the uncomfortable truth. The world that we live in right now is broken. Sira ini na mundo. Why? Because of sin. Remember yung tinuro ko sa Bible study natin last week? Gintagan tayo ni Lord ng choice. Pwede tayong pumili ng mabuti o masama. Pwede tayong pumili ng tama o mali. And then when we make our choice make us. Kaya kung lagi mo pinipili ang tama, nagiging mabuting tao ka. Kung lagi mo namang pinipili ang mali, napupunta ka sa maling buhay. Medyo malabo pa rin, ano? Anong ibig sabihin nito? Simple lang. Para mapunta ka sa tamang landas, makinig ka sa salita ng Diyos. Meaning, read the Bible. Nagiging monotonous na ako, pero folks, you really need to open the Word of God daily. Or every chance that you have, may time kayo,
Open the Bible and read it. Okay? Pero, hindi lang basta-basta ng basa ng Bible, ha? Sundin mo ang sinasabi dito sa mga salita ng Diyos. Imagine kung sasabihin ni Lord yan na, okay, tigil na lahat. I will stop everything. Wala nang paghihirap. I will stop all sin today. Wala nang magkakasala. What it means is, wala nang magsisinungaling, wala nang pandaraya, wala nang galit, wala nang pride. At kung honest kita, kasama tayo doon. So ang tanong ngayon, ready pa tayo i-judge ng Diyos ang lahat nauna? Are we all ready for that? Bible says God is patient. Okay? Bakit? Binibigyan niya ang mga tao ng panahon para magsisi. Panahon para lumapit sa Kanya. Panahon para maligtas. Kung tatapusin ng Diyos ang lahat ngayon, marami, madamo ang diri pa ready. Okay? Tayo iniisip natin, Lord, end our suffering now. Avenge us. Something like that. You know? Pero ang inisip ni Lord, gusto ko pa maraming maligtas. Okay? Hindi mabagal si Lord. Maawain lang talaga siya. Amo ini ang realidad na dapat natin karawaton. Diri ini langit. Para aton na. Di niya kalibutan, may sakit, may problema, may kamatayan, pero may promise ang Diyos. Darating ang araw, tatapusin niya ang lahat ng ito. For now, God doesn't remove all pain, but He walks you through it. Okay? Dito nagiging personal. Ang sagot ng Diyos ngayon ay hindi, alisin ko agad ang lahat ng sakit, kundi sasamahan kita sa gitna nito. Tulad ng nung umiyak siya kasama ni Mary at Martha, siya rin mismo ang nagdala ng krus. Pinasan niya para sa atin. Di ba? Now let's continue sa verse 38. Pumunta sila sa libingan, sinabi ni Jesus, remove the stone. Sabi ni Martha, Lord, mabaho na. Nakakatuwa dito. This is so nice to hear. Sa King James Version, sabi dito, Lord, He stinketh. He stinketh. Pero waray, na, mabaho na. Simple as that. Pero, kung good, English, Lord, He stinketh. Mabaho na iya. Din Jesus sabi niya dito, Lazarus, come forth. Okay? Lumabas si Lazarus, nakabalot pa sa tela, parang mami. You know, sabi ni Jesus, tanggalin niyo yung balot niya. Buti na lang sinabi ni Jesus, Lazarus, called out his name. Lazarus, come forth. Kaya kung sinabi ni Jesus, come forth, lahat ng mga patay dito hakat muna niya na matindog, maglalakat diha, magdinalagan na kita nga tanan. Mga zombies. Di ba? Pero sabi niya, Lazarus, come forth. Okay? Simple lang yung sabi ng Lord. Okay. Now, let's make a conclusion out of this. Anong natutunan natin dito? Hindi lang ito storya ng resurrection, ha? Here's the message ng Bible study natin yan this afternoon. Ang kamatayan is not the end. Again, if that comes to us, mangyari to sa atin, we are just changing our address from earth to heaven. Death will come to us, all of us. Walang makakalagtas dito. Para sa Christian, ang libingan ay hindi end. Para sa Christian, entrance natin ito sa langit.
You know, kung pwede ka mag-PM sa mga loved one mo sa heaven, mag-send ka ng text, uy, miss na kita. You know, ginmimingaw na ako hingi mo. If that is possible, ha, kung pwede ka mag-text sa kanila, ano kaya masasagot nila sa inyo? Ako, nakikita ko this way lang. 2 words. No thanks! You know, no thanks! Bagang sugat din eh. Imagine nasa White Sand Beach ka. Di ba? Perfect sunset, may lechon, may puso, may atsara, kumakain kayo. The life talaga. Minom ka ng Mango Dream from Mion's Cafe. You know, then magsabi ka, halika, punta tayo sa dump site. No way. Di na ako halangit, mabalik pa ako kalibutan. Di ba? No way I will exchange heaven for coming back to earth. I'm there to stay. I don't intend to come back. But there will be a time, sa Ringa Bible, na all of us will return with Jesus Christ one day. Okay? Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. And whoever lives and believes in me shall never die. Ang ibig sabihin ng believing in Jesus, di rin inapasabot na naniniwala ka o naniniwala ako may Jesus, di rin itong sugad. Okay? Ang ibig sabihin, ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya. Tinanggap mo siya bilang Lord and Savior and King of your life. Kaya, mga kapatid, if you accepted Jesus in your life, hindi kayo kailangan matakot sa kamatayan. Again, lahat kita mamamatay one day. Hindi ibig sabihin gusto nating mamatay, pero alam natin kung mangyari man ini, upod natin ni Jesus Christ. Okay? Kaya, kung di mo pa tinanggap si Jesus, you know, kung waray pa ni mo karawata ni Jesus, pwede mong gawin yan ngayon. Right there on your seat, habang nakaupo kayo, you can just pray. Matahimik lang kayo. Simple lang. Sabihin mo lang sa puso mo, Lord Jesus, aminado ako makasalanan ako. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa kasalanan ko. Patawarin mo ako. Binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Be my Lord, be my God, and be my Savior. Thank you sa kaligtasan. Sa ngalan mo, I pray. Amen. Simple as that. If you have prayed that prayer, ako mangunguna sa inyo. Congratulations dahil part ka na rin sa pamilya ng Diyos. Amen? Okay. So have we learned something today? Amen. Okay, sige. May I ask everybody to stand? Mag-closing prayer tayo. Let's pray. Father God, salamat po sa inyong salita. Thank you po muli that you are with us even in our pain. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo kahit hindi namin naintindihan ang lahat. Guide our choices, Lord, and help us to follow you every day. In Jesus' name, amen.